Bridget's POV. Pagkatapos namin mag-usap ni Hercules, never niya na akong pinansin hanggang sa makabalik kami ng resort. Madilim na bumaba kami sa yate habang halata naman ang pagod sa mukha ni na Alina, Stell at Scarlett. Mabuti na lang at pagkababa ng yate kaagad na sumalubong ang mga yaya nila, kaya naman di na ako nahirapan pa. Miss Bridget Velasco? Akbang susunod sana ako sa mga anak ko papuntang room namin nang marinig kong pagtawag ng kusina sa akin. Kaagad naman akong napalingon. Yes? Bigkas ko na mapagtanto kong isa sa mga staff nitong resort ang tumawag sa akin. Nakangiti naman tong lumapit sa akin. Pwede po ba kayong sumama sa amin, ma'am? Kanina pa po kayo hinihintay ng boyfriend ninyong si Sir Lucas. Nakangiti nitong bigkas sa akin. Wala sa sariling napakunot ako ng noo sa labis sa pagtataka habang di ko naiwasan na mapasulap kay Hercules na noon halos 2 di pa lang ang layo sa akin na talagang nakakikinig sa pinag-uusapan namin. Ha? Bakit daw? Nasaan siya? Nagtataka kong tanong. Meron kaming hindi pinagkasundoan ni Lucas kanina at pwede naman niya sana akong salubungin pagbaba ng yate pero bakit kailangan niya pa ako na ipasundo sa staff? Ano bang problema ng taong yun? Sumama na lang po kayo, ma'am. Nakangiting bigkas ng staff sa akin at nagpatiuna na siyang naglakad. Kagad naman akong umagapay sa kanya. Nakarating kami sa isang overlooking na bahagi ng resort. Di ko pa maiwasan na kabahan nang mapansin kong medyo madilim ang paligid. Isang ilaw lang nakasende sa isang poste at hindi ko nga halos makita kanong nasa harapan ko dahil sa dilim. Siguro kung wala akong kasama, di ako pupunta sa lugar na to. Bridget! Natigil ako sa paghakbang nang marinig ko ang seryosong boses. Wala sa sariling napatigil ako sa paghakbang at ilang saglit lang, napansin kong nasa harapan ko na si Lucas. May nakaguhit na masayang ngiti sa kanyang labi habang nakatitig sa akin. Lucas, anong ibig sabihin nito? Kagad kong tanong sa kanya. Pumalakpak siya at nagulat na lang ako dahil bigla nagliwanag sa buong paligid. Wala sa sariling nagpalingalinga ako at gano'n na lamang ang panlalaki na mata ko na mapansin ko ang isang malaking karato lang may nakasulat na katagang never kong inaasahang gagawin ni Lucas. Will you marry me, Bridget Velasco? Wala sa sariling muli ako napatingin kay Lucas at kaagad nananlaki ang mga mata ko sa gulat nang mapansin ko na nakaluhod na siya sa harapan ko. I know na sobrang aga pa para hingin ng kamay mo pero sana huwag mo akong tagyan, Bridget. Sa nakalipas na 7 taon alam mo sa sarili mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Bigkas niya habang nakaluhod. Di naman ako nakasagot dahil sa matinding pagkagulat, lalo na nang napansin ko ang singsing na hawak ng 2 niyang kamay. Will you marry me, Bridget? Bigkas niya. Pakiramdam ko biglang tumigil ang pag-inog ng mundo. Pakiramdam ko biglang namanhid ang buo kong katawan dahil sa narinig ko sa kanya. Hindi ko to inaasahan. Lucas, anong... Di ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang muli siyang nagsalita. Please, marry me, Bridget. Don't say no, please. Nakikiusap niyang bigkas. Hindi ko na mapigilan pa ang mapalunok ng sarili kong laway habang titig na titig ako sa mga mata ni Lucas. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Tumututol ang puso ko pero kumukontra naman ang isipan ko. Kaya ko bang biguin si Lucas? Kaya ko bang tanggihan ang kasal na iniaalok niya sa akin sa kabila ng mga kabutihang pinapakita niya sa akin sa nakalipas sa 7 taon? Para na rin siyang naging tatay ng mga anak ko at ayoko na sumama ang loob niya. Siguro naman deserve niya ring lumigaya at makuha kung ano man ang gusto niya. Okay. Yes, Lucas, I will marry you. Bigkas ko at di ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Luha na simbolo ng kalungkutan. Ayoko siyang biguin. Hindi niya deserve na masaktan. Talaga, pumapayag ka? Thank you, Bridget. Thank you very much. Narinig kong sambit ni Lucas, kasabay ng paghawak niya sa kaliwa kong kamay at isinuot sa palasang singan ko ang isang diamond ring. Pagkalagay niya yon sa daliri ko, hinalikan niya pa yon bago siya tumayo at mahigpit akong niyakap. Hindi naman ako nakapalag.
Hindi mo lamang alam kung papaanong mo ako pinasaya, Bridget. Pangako, magiging mabuti akong asawa sa'yo. Magiging mabuti akong pangalawang ana ng mga anak mo. Bigkas niya habang nakayakap sa akin. Para naman akong naging tuod. Ni ang pagyakap pabalik sa kanya, hindi ko pa nagawa. Naguguluhan ako at the same time, natatakot ako. Paano nga ba pakikisamahan ng isang tao na hindi mo naman mahal? Paano ba pakikisamahan ng isang taong ang turing lang sa kanya ay isang kaibigan? Ayokong biguin si Lucas. Masyado siyang mabait para super talikuran ko siya. Habang nakayakap si Lucas sa akin, naririnig ko ang pagtugtog ng isang violin. Alam kong super romantic ng buong paligid, pero hindi ko rin naman ramdam pa iyon. Parang wala sa sariling nagpatianod na lamang sa kung anumang kaganapan. Kasabay ng pagbitaw ni Lucas sa pagkakayakap sa akin ay sunod-sunod na fireworks ng nasilayan ko sa kalangitan. Imagine, habang nasa yate ako, abala pala siya sa paghahanda sa proposal na to kahit napilitin ko pa ang sarili. Na maging masaya, hindi ko talaga kaya. Kung kanina masama ang loob nitong si Lucas bago kami sumama kay Hercules para mamasyal sakay ng yate, biglang nag-iba ng mood si Lucas ngayon. Nagawa niya pa nga mag-propose sa kasal sa akin na kahirap tanggihan. Siguro kailangan ko na talagang iwasan si Hercules. Ngayong engaged na ako kay Lucas, dapat lang na maging loyal na ako sa kanya at huwag mag-entertain ng mga bagay-bagay na posibleng makakasira sa relasyon naming dalawa ni Lucas. Thank you. Hinding-hindi ka magsisisi na pumayag kang magpakasal tayo. Nakangiting bigkas niya sa akin. Magkaharap kaming nakaupo dito sa pandalawahang katao na mesa. Napaka-romantic ng paligid. Tapos ng fireworks pero patuloy pa rin sa pagdugtog ng violin habang nag-uusap kaming dalawa ni Lucas. Alam ko naman yan eh. Alam kong magiging mabuti kang partner ko sa hinaharap, Lucas. Kaya nga, oo. Oo ang naging sagot ko sa'yo eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Muling gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya. Ginagap niya ang palad at hinalikan. Kung di lang nakakahiya, gusto ko sana siyang pagsabihan dahil naiilang ako. In 2 months, idadaos ko na ang engranding kasal nating dalawa. Bago ko nag-propose sa'yo kanina, nakapag-usap na kaming dalawa ng Kuya Clifford mo. Masaya siya nung sinabi ko na magpo-propose ako sa'yo at wala siya ibang hangat kundi ang makita na may kasal tayong dalawa. Nakangiting bigkas niya sa akin. Pilit naman akong nagpakawala ng ngiti sa labi. Kung alam niya lang, sa bawat katagang binitawan niya parang pinapatay na rin ang puso ko. Sa takot na baka hindi ko may bigay sa kanyang expectations na hinahanap niya sa magiging partner niya habang buhay. Paano na lang kung hindi ako maging mabuting asawa sa kanya? Kaya ba ng konsensya ko na makita siyang nasasaktan? Wala akong ni katiting na pagmamahal na nararamdaman sa kanya at sa totoo lang, gusto kong questionin ang sarili ko kung bakit oo ang naging sagot ko sa proposal ko sa kanya. Kahirap pala talaga kapag magpapadalos-dalos ang desisyon. Halos 1 oras din kaming nag-uusap ni Lucas na wala ako sa sarili ko. Pigil ko ang sarili kong tapusin ang pag-uusap namin at magdahilan na pagod ako pero hindi naman ako ganon kasamang tao. Ayokong sirain ang gabi niya. Imbes na uuwi sana kami kaagad pagkababa ng yate kanina, mukhang hindi na muna mangyayari. Kailangan na nga sigurong ipagpabukas ang pag-uwi ng Maynila, lalo na't sa mga sandaling ito. Alam kong tulog na rin ang mga bata. Cheers! Para sa nalalapit nating kasal. Nakangiting bigkas ni Lucas sa akin, sabay taas ng hawak niyang kopita na may lamang red wine. Pilit naman akong nagpakawala ng ngiti sa labi ko at kaagad dinampot ang sarili kong kopita at dinikit iyon sa kopita ni Lucas. Cheers! Bigkas ko, kasabay ng alam kong busy ka sa kumpanya at ganoon din ako minsan pero sana hindi na maging dahilan para sa ating dalawa para mapabayaan ang paghahanda sa kasal natin, Bridget. Nakangising bigkas ni Lucas. Kagad naman akong tumango. Of course. Halos lahat ng babae naghahangad ng isang perfect at engranding kasal. Huwag kang mag-alala, Lucas. Maglalaan ako ng time sa pagpre-prepare tungkol sa kasal nating dalawa. Nakangiti kong sagot sa kanya. Matiim niya naman akong tinitigan kasabay ng pagtango. Thank you, babe.
Regarding naman sa mga bridesmaids, ikaw nang bahala maghanap. Best man kita sa Kuya Clifford mo at ang maid of honor naman, ikaw na din ang bahala. Nakangiting banggit niya sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Sino-sino nga bang iimbitahan kong sumali sa entourage ng kasal namin? Bahala na. Of course, sige lang kukunin kong maid of honor. Tulungan mo na lang ako sa mga bridesmaid, Lucas. Nakangiting bigkas ko. Di ko na iwasang magtaka nung kaagad gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Bigla kasing nag-glow ang mukha niya. Si Gail? Right, why not? Mag-best friend kayo and much better na siya ang kunin mo. Nakangiti niyang bigkas sa akin. Pasimple akong napasulyap sa suot kong relo at gano'n na lang ang gulat ko na mapansin ko na halos 9:00 na pala ng gabi. Gusto ko na talagang tapusin ang pag-uusap namin dalawa ni Lucas. Gusto kong magpahinga dahil bala kong umalis ng maaga dito sa resort bukas. I think kailangan na nating magpahinga, babe. Thank you so much dahil hindi mo ako binigo, Bridget. Nakangiti niyang bigkas sa akin. Kaagad akong nakaramdam ng tuwa. Sa wakas, natapos na rin ang pag-uusap namin. Thank you for loving me, Lucas. Don't worry. Magiging mabuti akong asawa sa'yo. Seryosong bigkas ko. Tinitigan niya naman ako sabay tango. Pagkatapos namin mag-usap ni Lucas, inihatid niya pa ako sa mismong pintuan ng kwarto ko saan kami naka-check-in ng mga anak ko. Good night, babe. How I wish na dumating ng time ng kasal natin para palagi na kitang makakasama. Nakangiting bigkas niya sabay halik sa noo ko at mabilis na tumalikod. Nasundan ko na lang ng tingin si Lucas bago ko nagpa siyang buksan ang pintuan ng kwarto at pumasok sa loob. Pagkapasok sa loob ng kwarto, mabilis kong inilak ang pintuan at pagbaling ko ng tingin, gano'n na lang ang gulat ko na may biglang yumakap na mahigpit sa akin. Akala ko hindi na kayo matapos-tapos sa pag-usap niyong dalawa ni Lucas. Narinig kong bigkas na isang pamilyar na boses. Pakiramdam ko biglang nagsipagtayuan ang lahat ng buhok ko sa katawan na mapagtanto ko kung sinong pangahas sa taong nandito sa silid ko. Hercules, anong ginagawa mo dito sa kwarto namin? Kaagad kong bigkas. Akmang itutulak ko sana siya para makawala sa pagkakayakap niya, pero lalo niyang hinigpitan ang pagkakaya po sa akin. No! Magpapakasal ka kay Lucas? Magpapakasal na kayong dalawa? Hindi ako papayag. Ako ang pinakaunang tututol para hindi matuloy ang kasal ninyong dalawa. Narinig kong bigkas niya sabay ng pagdampi ng labi niya sa buhok ko. Para gusto kong maiyak sa kakaibang damdamin. Nakaakad lumukob sa buo kong pagkatao. Si Hercules, siya ang mahal ko. Aminado kong mula noon hanggang ngayon, siya lang ang lalaking pangarap kong makasama habang buhay. Kaya lang ano ba ang tama? Kakasal na ako kay Lucas at makailang ulit ko nang naipangako sa aking sarili na hindi kami pwede. In 2 months, ikakasal na ako sa mismong half-brother niya at ayoko talagang maging unfair sa kanya. Hercules, ano ba? Bitawan mo nga ako? Makailang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wala na nga tayo? Tapos na tayong dalawa at di na ako babalik pa sa'yo? Seryosong bigkas ko habang ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Sa sobrang higpit ng pagkakayakap niya sa akin, ramdam ko na, pati ang tibok ng puso niya. Hindi ako papayag. Ayoko na maniwala at mawala sa akin si Bridget. Hindi ko rin kayang makita na ikakasal ka sa iba. Akin ka lang. Gagawin ko ang lahat para manatili ka lang sa tabi ko. Narinig kong bigkas niya kasabay ng pagdampi ng labi niya sa tuktok ng ulo ko. Di ko naman na napigilan ang mapananok ng sarili kong laway dahil sa kakaibang damdamin na kaagad lumukob sa buo kong pagkatao. Alam ko na hindi mo siya mahal. Alam kong hindi mo siya mahal at ako pa rin ang mahal mo. At sana magpakatotoo ka naman sa sarili mo, Bridget. 1 chance lang. Isang pagkakataon lang ang hinihiling ko para maiparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal at kung gaano kalaki ang pagsisising nararamdaman ko sa pambabaliwala ko sa iyo noon. Bigkas niya. Ramdam ko ang sinseridad sa boses niya. Habang sinasabi ang katagang iyon, kaya hindi ko na napigilan pang mapalunok ng sarili kong laway. Ano ba ang tama? Ano ba ang dapat kong gawin? Mahal ko siya. Mahal na mahal ko tong si Hercules. Pero kailangan kong pakasalan si Lucas dahil ayoko rin naman siyang saktan. Sa nangyayari ngayon, feeling ko, ako talaga ang magiging mas apektado.
Parang ako nga tong lumalabas ng talunan at di malaman ano ba talaga ang dapat kong gawin. Naguguluhan ako. Hercules, pwede bang bitawan mo na ako? Gabi na at gusto ko nang matulog. Tsaka na lang tayo mag-usap. Bigkas ko at malakas na nagpumiglas para mabitawan niya. Pero lahat ng effort na ginawa ko para nang makawala sa kanya ay nawalan ng saysay dahil ramdam ko wala talaga siyang balak pakawalan ako. No, hindi kita bibitawan hanggat di mo ipapangako sa akin hindi ka magpapakasal sa kanya, na hindi ka titingin sa ibang lalaki dahil ako lang mahal mo. Seryoso niyang bigkas sa akin kasabay ng pagdampi ng labi niya sa leeg ko. Di ko nga maiwasang maikiyom ang aking kamao sa kakaibang init na kaagad dumadaloy sa bukong pagkatao, lalo na nang maramdaman ko ang dila niya na humagod sa leeg ko. Hercules, anong ginagawa mo? Pitahon mo nga ako. Bigkas ko kasabay ng malakas na kabog ng dibdib ko. Bigla ako nakaramdam ng pag-iinit ng pakiramdam. Ang pagtutol na nararamdaman ko sa buo kong pagkatao ay biglang naglaho at napalitan yon ng kakaibang excitement. Unti-unti kong naramdaman ang pagkalas ng braso niya na nakayakap sa akin. Dahan-dahan siyang umikot papunta sa harapan ko. Seryoso akong tinitigan sa mga mata. I love you, Bridget. Patutunayan ko sa iyo na ako lang ang dapat mong mahalin. Patutunayan ko sa iyo nagbago na ako at hindi ako papayag na mapunta ka sa ibang lalaki dahil akin ka lang. Madamdamin niyang bigkas kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Nung una, padampi-dampi lang naman ang ginawa niya sa nakatikam kong bibig. Gayunpaman, hindi naging hadlang yon para di ako makaramdam ng pag-iinit ng katawan. Ngayon ko lang din lubos na napatunayan na sobrang laki pa rin talaga na epekto sa akin itong si Hercules. Konting halik lang para na ako nasa alapaap. Aminado ko sobrang namiss ko siya. Kahit naman hindi in good terms ang relasyon namin noon, regular kaming nagtatalik. Basta umuwi na lang siya minsan ng mansyon noon at pumapasok sa kwarto ko para gamitin ako. Malugod akong pumapayag sa pag-aakala ko na matututunan niya rin akong mahalin at ngayon, ramdam ko ng mainit niyang labi na humahagod sa bukong mukha. Magpapakipot pa ba ako? Kasalanan tong ginawa ni Hercules sa akin noon, pero nakakaramdaman naman ng excitement ang buo kong pagkatao. Ano nga ba ang tama? Ano ba ang dapat kong gawin? Sa isiping yon, di ko napigilan na mapasinghap nang maramdaman ko ang pag-uumpisa na maglumikot ang kamay niya sa buo kong katawan. Hercules, teka lang, mali ito. Maling-mali. Kagad kong bigkas kay Hercules nang muli akong bumalik sa huwisyo. Kay hirap pigilan ng nararamdaman. Pumapayag ang puso ko sa posibleng mangyari sa amin dalawa ni Hercules ngayong gabi, pero tumututol naman ang isipan ko. Kung saan tuluyan na nga kaming naghihiwalay, tsaka naman ako pinipilit niyang lapitan para landiin. Walang mali, Bridget. Mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Kahit kailan hindi mali ang magmahal. Bigkas niya at muli, inangkin ang labi ko. Sa pagkakataon to, lalo siyang naging mapusok. Sa pagkakataong to, lalo naman akong nagiinit. Namalayan ko na lang, tinutugon ko na ang halik niya. Ibang-iba ang ginagawa ni Hercules sa akin ngayon. Di niya rin ako binigyan pa ng pagkakataon na tumutol sa kung ano man ang gusto niyang mangyari. Yes, tututol ba ako? Hindi. Wala akong balak na putulin ko ano man na nasimulan niya na. Darang na ako. Bahala na. Ang importante masaya ako ngayon at bahala na ang bukas. Yes, bahala na ang bukas. Saka ko na lang ulit siguro pagtutuunan ng pansin ang kanina pang gumugulo sa isipan ko. Ang importante ang ngayon na masaya ako sa piling ni Hercules. Na masaya kami sa isa't isa. Mahal ko siya kaya naman nagpapaubaya ko ngayon sa kanya. Muli kong napatunayan sa sarili ko kung gaano pala kasarap ang makulong sa bisig ng lalaking pinakamamahal mo. Naging matagumpay ang muling pag-iisa ng katawan naming dalawa ni Hercules. I love you, Bridget. I love you so much. Hindi ko na nabilang pa kung ilang beses kong narinig sa kanya ang katagang iyon. Di ko rin malaman kung anong isasagot ko sa kanya. Mahal ko siya kaya't ang hirap banggitin ang katagang yon, lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Ilang saglit pa narating namin ang rurok. Pareho kaming naghahabol ng hininga dahil sa pagod at wala ni isa man ang gustong magsalita sa aming dalawa. Biglang dagsa ng realisasyon sa utak ko. Shocks! Ano nga ba ang nagawa ko? Bakit kay hirap niyang tanggihan? Ilang saglit lang muli akong nakaramdam ng
paggalaw niya mula sa ibabaw ko. Muli kong naramdaman ang labi niya sa noo ko, kasabay ng pagtitig niya ng mariin sa aking mga mata. Round 2, bigkas niya. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat, lalo na nang maramdaman ko ang unti-unting pagtigas ng ari niya na nasa loob pa rin ng pagkababae ko. Grabe, walang effort, tititigasan siya ulit? Agad-agad? Hindi ba pwedeng magpahinga muna tayo? Walang time para magpahinga. Sabi ko naman kasi sa'yo, pupunuin ko ang bahay bata mo hanggang sa mabuntis ka ulit. 7 taon akong nagtiis, Bridget. 7 taon na walang nakatali kahit ayokong magsayang ng kahit konting sandali lalo na't nasa bisig na kita. Bigkas niya. 7 taon daw. Totoo ba yun? Hindi ba sila nagtatalik ni Dora? Talaga bang hiwalay na sila? Hindi na ako nakaimik pa at ramdam ko naman kasi ang langit sa piling niya kahit walang dahilan para tumutol. Gusto ko din to. 7 taon din akong walang nakatalik at dahil naumpisa na namin, itutuloy-tuloy na namin. Total naman, alam ko sa sarili kong ito na ang last. Pagkatapos ng second round, kaagad na rin akong nakatulog dahil sa pagod. Muli ako nagising dahil sa ginagawa ni Hercules. Hercules, hindi ka pa ba tapos? Kaagad kong bigkas. Nope, hindi pa tayo tapos, sweetheart. Isang round pa. Bigkas niya at muling dumagan sa akin. Bakit ngayon niya lamang to ginawa sa akin? Noon pagkatapos naming magtalik, para kung isang basura na basta na niyang iniiwan sa kwarto ko pagkatapos niyang makaraos, pero iba na ngayon. Maingat nga akong nililinisan at pinupunasan na parang isang babasaging kristal. Matulog ka na. Narinig kong bigkas niya kasabay ng pagdampi ng labi niya. Sana ako? Mahigpit niya ako niyakap hanggang sa nakatulog na ako sa bisig niya. Nagising ako ng kinaamagahan na sikat ng araw na nagmumula sa bintana ng kwarto. Napabaling ako ng tingin at di ko mapigilang makaramdam ng lungkot sa puso ko. Nang wala na si Hercules sa tabi ko, nasa na siya? Iniwan na naman ba niya ako dahil nakuha niya na ang gusto niya sa akin? Sa isiping iyon, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng matinding lungkot. Paano na ito? Naisuko ko na ulit ang sarili ko kay Hercules? Karapat dapat pa rin ba ako kay Lucas? Di pa man kami naikasal pero niloko ko na siya. Nakipag-sex ako kay Hercules at alam ko, malaking kataksilan yon sa panig ni Lucas. Good morning, Mommy. Wala sa sariling, mabilis ako napabangon nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at inilawa ang 2 kong anak. Nakasunod sa kanila ang nakangiting si Hercules. Wala sa sariling napasuklay ang sarili kong buhok gamit ang daliri dahil nako-conscious ako kung ano na nga ba ang itsura ko ngayon. Galing kami sa walang humpay na pagniniig kagabi at di ko pa nakita ang sarili kong itsura sa salamin. Walang toothbrush, hilamos at suklay at nahiya ako na baka magmukha akong bruha ngayon sa paningin ni Hercules. Hello babies, good morning! Nakangiti ko ring bati sa dalawa. Mabilis silang sumampa ng kama at excited akong hinalikan sa pisngi. Mahigpit pa akong niyakap ni Selena. San kayo natulog kagabi? Kaagad kong tanong sa 2 anak ko. Sinipat ko sila ng tingin at gano'n na lang ang tuwa ko dahil mukhang nakaligo na silang 2. Sang room po nila Aina, nakangiting sagot ni Stel. Wala sa sarili na napasulyap ako kay Hercules na naroon. Naupo din sa kabilang bahagi ng kama. May masayang ngiti na nakaguhit sa kanyang labi, sabay kindat sa akin na mahuli niyang nakatitig ako sa kanya. Wala sa sariling napaiwas ako ng tingin. Sariwa pa sa isipan ko kung ano man ang nangyari sa aming 2 kagabi. Gusto ko pa nga sana siyang makausap kaya lang nahihiya naman ako. Hindi ko malaman kung ano ba talaga ang sasabihin ko sa kanya. Ang galit at tapang na nararamdaman ko yata para kay Hercules sa nakalipas sa 7 taon ay biglang nalusaw simula nang may mangyari sa amin noong gabi. Patuloy pa rin kasing umaalingaw sa isipan ko ang sinabi niya na wala raw nangyayari sa kanilang 2 ni Rodora simula na naghiwalay kami. Maniniwala kaya ako? Maniniwala din kaya ako nung sinabi niya na hiwalay na silang 2 ni Rodora? Ewan, naguguluhan ako. Malalaman ko naman din siguro kung anong totoo pagdating ng mga araw. Mommy, pwede po ba kami mag-swimming ulit? Napukaw ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses ni Selena.
Wala sa sariling napatingin ako sa kanya, kasabay ng pag-iling. Swimming? No baby. Babalik na tayo ng Manila eh. Kaagad kong bigkas. Napansin kong napasimangot sa Selena sabay tingin nito sa kanyang ama na si Hercules na para bang nagpapatulong. Makinig na muna kayo sa mommy ninyo. Pwede naman tayong bumalik dito sa weekend eh. Nakalimutan nyo na ba? May pasok kayo sa school. Absent na nga kayo ngayong araw. Gusto nyo bang umabsent forever? Nakangiting sagot naman ni Hercules. Di ko naman mapigilan ang mapangiti. Mabuti na lang at wala yatang balak na konsentihin kung anong gusto ng mga anak namin. Nagpapatunay lang to na baka magiging mabuti din naman siyang ama sa mga bata. Mukhang hindi ko talaga siguro pagsisisihan ang desisyon ko na ipinakilala ko siya sa anak namin dalawa. Talaga, Daddy? Pwede tayong bumalik dito anytime kasama din si Alina? Excited na sagot na Selena sa kanyang ama. Nakangiti namang tumango si Hercules. Yes, pwedeng pwede. Nakangiting bigkas ni Hercules sa mga anak namin. Kaagad namang napalapit sa kanya ang mga bata at nag-aagawan pa sa pagyakap sa kanya. Para namang may kung anong bagay ang biglang humaplos sa puso ko habang pinagmamasdan ko sila. Sa wakas alam ko, magiging masaya na ang mga anak ko. Magiging kompleto na ang kanilang pagkatao dahil may matatawag na silang daddy. Dalawa kami ni Hercules at gagabay sa kanila hanggang sa paglaki nila. So, what are you waiting for, mommy? Mag-ayos ka na. Aalis tayo maya-maya para naman di tayo abutan ng traffic sa daan. Nakangiting bigkas ni Hercules sa akin sabay kindat. Sa maraming pagkakataon, nakaramdam ako ng pag-iinit ng aking pisngi. Bakit ba siya kindat ng kindat sa akin? Naiilang tuloy ako. Feeling ko bumabalik ako sa pagiging teenager at saka ano daw? Mommy ang tawag niya sa akin? Hay, ang sweet niya. Parang lulundag ang puso ko dahil sa pinagagawa nitong si Hercules eh. Sasabay ka sa amin. Paano si Lucas? Kagad kong tanong si Hercules nang maalala ko si Lucas. Yes, si Lucas. Ang fiancé kong si Lucas. Shit, bakit ba nalimutan ko na naman siya? Hindi sumagot si Hercules. Sa tanong kong iyon, kaya't muli ako napatingin sa kanya. Napansin ko, nakatitig sa akin ang seryoso niyang mga mata kaya dali-dali na ako na bumaba ng kama. Mabuti na lamang at pagkatapos namin magtali kagabi, binihisan niya kaagad ako. Kung hindi, baka hanggang ngayon hubot-tubad pa rin ako. Nakakahiya yon sa mata ng mga bata kapag maabutan nila ako sa isang nakakahiyang sitwasyon. Tiyak na mahabang paliwanag ka na naman. Maliligo lang ako. Bigkas ko at mabilis na naglakad, papasok sa banyo. Dumagundong sa kaba ang puso ko. Di ko maintindihan ang sarili ko. Bakit ba ako nagkakaganito? Isang gabing pinagsaluhan namin ang isang bawal na paniniig. Pero bakit feeling ko ang daming nabago sa akin? Parang hindi ako ito. Bigla nawala din ang tapang ko sa tuwing nagkakaharap kaming dalawa ni Hercules. Isusuko ko na ba ulit ang puso ko sa kanya? Paano na si Lucas? In 2 months, ikakasal na kami at ayokong masaktan ang lalaking isa sa mga naging sandalan ko noong mga panahong lugmok na lugmok ako sa buhay. Ang gulo. Feeling ko hindi talaga magandang ideya ang bakasyon na to eh. Ang daming nangyari sa loob ng 2 gabi ng pananatili namin sa resort na to. Feeling ko nga hindi ko pa kilala ang sarili ko. Tuluyan ang ngayatang nabihag muli ni Hercules ang puso ko. Ang sama ko. Parang wala na rin akong pinagkaiba sa mga taong salawahan dahil ilang oras lang na tinanggap ko ang proposal ni Lucas kagabi. Nagawa ko na makipagtalik sa ex-husband kong si Hercules. Ang sama ko. Sobrang sama ko. Ano ang gagawin ni Bridget ngayong muli niyang naibigay ang sarili kay Hercules? Matuloy kaya ang kasal nila ni Lucas? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.